What's up, kabayan? Ito ay wag tularan, ha? Meron akong isang pasyente ngayon. Yung pinakalas na pasyente ko. Niran ko ang kanyang mga blood test, analysis na ni-request ng kanyang doktor sa pangungunan ng liver enzymes, kidney function, lahat ng mga lipid profile, at hemoglobin A1C. O yung sugar monitoring for 3 months for diabetes mellitus. At ang pasyente, habang pinaprocess ko tong kanyang specimen o kabayan, ha, ang dami niyang daing. Keso, simula daw nung nag-take siya ng gamot na yan, ay lagi daw siyang nanghihina, masakit ang kanyang muscle, sumasakit ang kanyang balakang. Pagkatapos kong niran itong kanyang analysis, tinanong ko siya, ano ba ang tinitake mong gamot? Okay. Sa lahat po ng mga nagtitake ng mga pampababa ng kolesterol. Okay? Mga statin drugs o statin drugs. Kasi nagtaka ako. Nung pagkabigay ko ng resulta kasi nitong si Manong, ito ang pinasa niyang urinalysis. Okay? Ayan. Ang daming dugo at ang taas ng protein niya sa ihi. Yung kanyang protein ay umabot na rin dahil sa sobrang protein na sa kanyang kidneys na nilalabas, nagkakaroon na ng casts. O pag may casts, medyo mahirap yan, kabayan. Ibig sabihin, bakit nilalabas na ng kidney mo yung ganyang kalalaking mga bagay na dapat ay hindi nakakalabas. Okay. Ang tinitake lang naman nitong si Manong ay pampababa ng kolesterol. Alam nyo ba, base sa pag-aaral, ito Harvard, ang sabi ay, yung high dose ng pagtitake nyo ng mga statin drugs, kapag ginamit nyo yan, yung inyong mga muscle cells ay nabe-breakdown yan at nagpo-produce ng tinatawag na yung protein na myoglobin. Okay. Which can lead, na pwedeng mag-lead sa tinatawag, ito tandaan nyo, ang nirereklamo ng pasyente. Muscle pain at pwedeng mag-cause yan ng kidney disease o kidney damage. Ayan na oh. Kaya, ito pangkalahatan. Si Manong medyo nasisira na ang kanyang bato dahil sa pagtitik ng gamot na yan. Okay. Iba-iba ang tolerance ng katawan ng bawat isa sa atin sa pagtitik ng gamot. Okay? Ang pinaka-importante dyan, kausapin nyo ng maayos yung doktor nyo. Ito nag-umpisa lang dahil mataas ang kanyang kolesterol. Binigyan siya ng gamot ng pampababa ng kolesterol. Kung kayo lang din naman, okay, tumataas ang kolesterol nyo, ito ha, base sa mga pasyente po ito, okay, na pwede kong maibigay sa inyo ng awareness. Kung kayo lang din naman, bata ka pa, ito, 39 years old, ha, bata ka pa, tumataas ang kolesterol mo, tumataas ang triglycerides mo, pero ang BP mo na stable, huwag mo munang inuman ng gamot niyan. Pwede bang gawin mo muna ang tinatawag na changing of lifestyle? Subukan mo muna sa pagkain. Subukan mo muna ang pagdidisiplina mo sa sobrang abuso mo dyan sa pagkain na kinakain mo ngayon. Yung mga physical activities mo, tama ba? Nakapagpapawis ba yan? Yung mga ganon. Kung kayo, kasi automatic yan sa ating dyan sa Pilipinas, kapag tumaas ang cholesterol mo, triglyceride mo, bibigyan ka ng gamot niyan. Oo, ganyan yan. Bibigyan ka ng gamot niyan na pampababa talaga ng cholesterol na yan. Yang mga statin drugs na yan, ang ginagawa niya ay pine-prevent niya yung ating mga atay sa pag-produce. Ito para at least hindi na makakapag-ano ang ating atay ng cholesterol. Kaya sila andyan.
Okay? Binibigyan ka ng statin drugs. Itong balik tayo kay Manong. Itong nangyari kay Manong, sa totoo lang, nag-umpisa lang yan sa pag-iinom niya ng gamot eh. O, ba't siya umiihi ng ganito? May casts. Protein 4+. Tapos, nakita ko dito, hindi pa bumababa ang kanyang kolesterol. Nakita ko yung records niyan. Although kahit nasa bakasyon ako, nakikita ko ang records niyan kasi nasa database. Nagpagawa siya last month, nagpagawa siya last month. Nandun lahat. Nakita ko, wala namang pagbabago ah. Anong ginawa niya? Umiinom siya ng gamot, pero ganun pa rin ang kain niya. Anong silbi ng gamot na ininom nitong si Manong? Okay? Dahil hindi siya siguro, dinoble niya ang kanyang take ng mga gamot na yan kasi malakas siyang kumain. Kasi tinanong ko siya, pag nag-take ka ba ng gamot, yung pagkain mo ba ay iniiba mo o binabawasan mo? O ano ba ang ginagawa mo sa pagkain mo? Sabi niya, hindi. Wala akong binago sa aking pagkain. Kasi meron naman akong gamot eh. Tingnan mo nga yung pag-iisip ng mga mindset ng mga taong ganyan. Anong silbi ng mga ibinibigay sa inyo ng mga doktor na gamot nyo kung wala kayong disiplina pa rin? Pagkain kabayan ha. So ayun, gaya ng sinabi ko, kung kaya pang gawan ng paraan sa pagdijeta, pagdisiplina sa pagkain, gawin mo. Kung ikaw naman ay iiba o tumataas ng sobra ang iyong blood pressure at hindi pa rin bumababa o nagloloko din ang iyong mga lipid profiles, lalo na yung low density lipoprotein mo o yung bad cholesterol mo, hindi pa rin okay. Binigyan ka ng gamot, sabayan mo ng kung ano dyan na pwedeng makatulong sa'yo. Exercise, kumain ka ng tamang pagkain para dyan. Tingnan mo at pag-usapan nyo ng doktor mo kung ano ang pwede mong gawin para mabitawan mo yung gamot, para ma-normalize mo dyan, at gagawin mo na lang sa pagkain, sa dieta, sa pagdisiplina sa pagkain pa din. Okay? Kasi ang ginagawa sa mga gamot na yan, actually, hindi lang ang kidney mo ang tatamaan yan eh. Etong pasyente na to, napansin ko lang dito, tumataas din ang kanyang liver enzymes. Ibig sabihin, nagre-reklamo na rin ang kanyang atay sa mga pinoproseso niyang mga iniinom niyang gamot, which is yung pabababa ng kolesterol. Okay? Kaya kabayan, hinay-hinay lang. Hanggat kaya mo pang gawan ng paraan sa hindi pagtitake ng pharmaceutical drugs na yan, gawin mo na. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Tingnan mo si kuya, Ha? Dugo na yan. Kung titignan ko sa microscope yan, puro mga dugo, nana, casts. Diba? Nagsimula lang yan sa pag-inom niya ng gamot na to Nakita ko yung mga records niya, okay naman nun. Dahil din sa kagagawan niya yan, na alam niya naman, yan ang mindset nyo na, huwag nyong i-ano sa sarili nyo. Hindi porket may gamot kayo, gawin nyo pa rin kung ano yung kinaugalian nyo, lalo na sa pagkain. Yung malakas ka nang kumain, hindi ka pa nag-exercise, paano na lang? Okay, given na may gamot ka, ano naman ang gagawin ng gamot sa loob ng mga organs mo? Sinisira niya. Okay? So guys, ito isang paalala lang ha. Nasa inyo po mismo ang pagbabago para magamot mo ang sarili mo. Disiplina ang kailangan, ang doktor mo ang taga-guide sa inyo yan. Okay? So, wag ito pamarisan ha. Ito, bahala na sila mag-usap ng doktor niya. Basta ako, i-release ko ang resulta ko kung ano yung nakita ko sa kanyang mga specimen. Okay? God bless everyone.
Alagaan ng kalusugan ha. Nag-iisa lang yan. Ang pagkain madami. Okay? God bless everyone. Bye-bye.